Hello mga kalashes! For today's vlog, ang ating client ay loyal clients natin since 2022. Always ko nga siyang binibidyohan kasi ba naman nakakataba ng puso. Kapag bumabalik siya dito, palaging ang ganda pa rin ng lashes niya. Once a month nga siya kung bumalik dito sa atin, pero pagbalik niya, pakak, may lashes pa rin ang ganda. Kaya minsan, nanghihinayang akong tanggalin ng kanyang extension. Anyway, may nakita ko isang comment na napukaw ang aking puso. Sabi ko, sasagutin ko to. So, ito ang kanyang comment. Pwede po ba kayo mag-share ng lash story nyo? Nung nag-uumpisa pa lang po kayo, want to inspire lang po. So, ayun, sasagutin ko ang kanyang tanong. Kaya ang voiceover ko ay umiikot lang sa lash story ko. Ako si Joanna Jill, isa akong lash artist. Nagsimula akong mag-lashes 2020 January. Kung hindi ako nagkakamali ha, 2020 January, nag-start ako mag-lashes. So, ayun, inulit ko, di ba? Kung tatanungin nyo kung ano ang naisipan ko, kung bakit ako pumasok sa ganito. So, ayun, nung panahon kasi na yon ay nag-online seller ako ng mga mangga, rebonets. Then, sabi ko, gusto ko naman may babago sa buhay ko. Babago naman sa mga ginagawa ko sa araw-araw. Then, yun, one time, may nakita ko isang post na nag-aano siya ng mga lashes. Then, yun, parang nagkaroon ako ng idea. Sabi ko, oo nga, mata ang nakikita sa atin kasi nga, kasagsagan pa ng pandemic noon. Then, nga, mata na lang nakikita sa atin. Kaya, ayun. Nag-start ako mag-search ng mga about sa lashes, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, lahat ng social media na pwede kong i-search ang eyelash extension. So, ayun na nga, nagkaroon nga ako ng idea, then sabi ko, bibili ako ng gamit kasi gustong-gusto ko. Then yung asawa ko, ayaw niya kung mag-eyelash extension kasi nga wala akong kaalam-alam, wala akong alam, as in, wala akong training, kaya nagtatakot siya, baka magkaroon ako ng problema, makasira ako ng mata, makabulag ako. Siyempre, may mga ganun tagang mister na pagkagagawa ng isang bahay kung hindi mo alam. May ganun kasi. Kaya ganun siya. At nag-aalala din naman siya para sa akin, syempre. At dahil gusto ko, finish ko mga kalashes, wala siyang nagawa. Then, ayun nga, bubuli ako ng mga gamit. Unang gamit na binili ko, isang tweezer. Ay, hindi. Dalawang tweezer binili ko, pero isang tweezer lang ginagamit ko. Kasi nga, hindi ko pa siya kayang gamitin yung isang kamay ko. As in, isang kamay lang kaya akong gamitin. Then, isang tray lang ng lashes, yung lashes pa na pangit, yung straight pa, then yung glow na sa mata. Hindi nga alam ng mister ko na bumili ako ng mga gamit. At yung dumating nga yung gamit, pinag-practicean ko yung mga pinsan ko. Kaya nagtitink talaga ako sa mga pinsan ko na pumayag na pag-practicean ko sila. Unang practice ko talaga ay sobrang kabado ko kahit pinsan ko yung client ko. Sobrang shaky ng kamay ko, as in, parang ibang-iba talaga, parang kang, alam mo yun, nag-recitation ka, tapos tatawagin yung pangalan mo, kung sobrang kawang-kaba mo na baka ikaw yung matawag, ganun. Unang gawa ko ay sobrang nagandahan na ako, sabi ko, ay, kaya ko pala. So, ayun, nag-try ulit ako sa mga kaibigan ko rin na pinag-practicean ko. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko na practicean ko dyan. Siguro, inabot din ako ng isang linggo na puro practice sa aking mga kaibigan, pinsan. Then, bago ko tumanggap ng client, bago ko mag-post. Unang post ko sa Facebook, yun nga, may nagpa-home service sa akin. Grabe, home service, agad yung banat, o diba? At yun na nga, unang home service ko, sobrang kabado ko. As in, hindi ko alam nung gagawin ko. Kasama ko, Diyosawa ko noon. Then nga, sabi nga niya sa akin, huwag kang kakabahan, kaya mo yan, andito na tayo, huwag kang tatakbo. Mga ganon-ganon. And then, ayun na nga, after ng unang client ko, sa lahat-lahat, ay, ayun nga, nagustuhan naman ni Madam yung aking ginawa at thankful ako. Hanggang sa nakauwi na ako ng bahay, nandun pa rin yung kaba ko. Then, in-update ko siya, kamusta yung gawa ko. At ayun na nga, sabi nga niya, okay lang, okay naman, maganda naman. At ayun na nga, at doon nag-start yung lakas ng loob ko para ipagpatuloy ang lashes ko. Alam niyo ba mga ka-lashes kung magkano presyo ko pa nung dati, nung as in, bagong-bago pa lang ko, is 250 pesos. 250 pesos ang aking presyo sa home service. Kahit saan ka pang lugar, 250 pesos. O, diba? Then one time, may nagpa-home service sa akin. Alas 7 ng gabi, 5 sila. 250 pesos ko na home service sa Taytay. Tinawaran pa nila na 150.
Syempre ako, okay, sige, push tayo kasi 5 naman sila, nagbigay naman akong discount. So, ayun, umuwi ako ng madaling araw na ang magkano lang mo yung kinita ko, bali 5 sila, 150, 150, 300, 600, may 750 ako sa 5. O, diba? Tama ba yung confit ko, mga kalashes? 750, 150 times 5, 750. Masayang-masaya na ako ng mga kalashes. Kahit sobrang sakit na ng likod ko at ang sakit na ng mata ko. Kasi nga, wala pa akong ilaw nun. O, diba? Ilaw lang ng bahay. Kaya, ayun, push tayo. Laban lang. Noong mga panahon na yun, ay sobrang gandang-ganda na ako sa mga gawa ko nun. Kung makikita nyo lang yung mga dati ko pang gawa ay talaga naman. Unang pwesto ko sa pag-lashes, doon sa Taytay, sa lola ko, sa bahay ng lola ko. Then minsan, nasa bukid kami. Shout out sa mga client ko na pinahiga ko sa bukid. So, ayun nga. At dahil sa mga experience kong yon ay lumakas ako, naging matatag ako, at mas lalong lumakas ang loob ko dahil sa inyo. At ayun na nga, sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng ganito lang. Kailangan may mabago sa aking kakayahan. Kasi nga, one twister pa lang ako noon. Kasi alam ko sa sarili ko na mali ang one twister. And kailangan talaga, ay two twister talaga kailangan talagang gamitin natin para ma-isolate natin talaga na maigi yung extension. So, ayun na nga, siguro, wala pang 1 taon. Talagang pinag-ipunan ko. Nag-training ako. At ayun na nga, nung nag-training ako, nalaman ko yung mga bagay na hindi sa tama, sa pwede mong gawin, sa pwede mong gamitin, yung mga ganon, at lumawak ang aking kaalaman about sa lashes. So, yun na nga, nakapag-training na nga ako. At doon ko din nalaman talaga at na-realize talaga na hindi ka porket nakapag-training ka ay magaling ka na. Alam mo na yung mga style, magaling ka na, maganda na yung gawa mo. Hindi. At doon nabuo yung words ka na patitibayin ka ng panahon, pagagalingin ka ng karanasan. Kung makikita nyo lang mga kalasas, yung gawa ko sa noon at sa ngayon, ang laki ng diferensya, ang laki ng kinaganda. Tapos yung mga gamit ko noon at yung gamit ko ngayon, kung makikita nyo lang mga kalasas, mas high quality yung ginagamit ko talaga ngayon kasi doon ko nalalaman din talaga, kailangan talaga natin mag-invest ng gamit para mas maganda ang outcome at para mas maganda rin yung kalabasan ng ating mga gawa. Pero syempre, nasa kamay natin at sa ating mga daliri ang ikagaganda ng ating mga gawa. So, payo ko lang po sa mga gustong pumasok sa ganitong larangan ay una nyo pong gawin ay mag-training po muna kayo para po malaman po ninyo kung ano yung mga mali at tama. Yung mga dapat gawin sa hindi, yung mga pwedeng gamitin sa hindi pwedeng gamitin, at syempre, meron kayong mentor na malalapitan just in case na may troubleshooting kayo. At syempre, ang pinaka-importante ay merong gagabay sa inyo. Base kasi sa experience ko, nung nagsimula ako mag-lashes, ay wala akong mentor, wala akong kalam-alam. Kung kani-kanino o nagtatanong ni isa, walang nag-reply. Syempre, masakit yun para sa akin kasi nga parang walang gustong tumulong sa'yo, walang gustong magturo sa'yo, walang gustong magsabi sa'yo ng mga tamang gamitin. Kaya, ayun ang payo ko sa inyo ay mag-training po muna kayo. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!